mga lods, at ito magandang buhay sa ating lahat at good morning. At ito magandang morning. So ayan, at welcome back sa ating munting channel. So ito meron naman ko i-share sa inyo, power amp na naman to. So kung ano yung nakikita sa ating screen, meron tayong Lexus Audio. So professional power amplifier LX 2800. So may problem na to, sabi ng ating customer ay itong channel A ay nagpo-protect. So testing natin. So ayun, hindi nawala yung kabila wala na yung protect nya, ilaw. So ayan, naka-protect yung channel A. So tignan natin kung anong ginawa nito sa customer to, may-ari nito. So nakapahirapan na tayo sa pag-open nito. Pud na yung mga So ito yung share ko sa inyo mga lods. So ayan, bago natin ito simulan at bago natin buksan ay baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel at pa-subscribe mo po at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, at ito open muna natin para makita natin yung laman. Parang sa tingin ko made in Philippines to na na power amp. So Lexus Audio. So ayan mga lods, na open na natin. So ito yung laman ni Lexus LX 2800. So ayos din lang naman, puro black oh. Puro black yung kulay. Ang heatsink color black. So yun, to si 2SC 5200 at A1943 yung kanyang transistor. And then may 8 capacitor na 100 volt 10,000 UF na malaki So at nakatali. Hinalian. So may blower din siya sa taas ayan Yung pa-side na blower So testingan natin. So gagana lang siguro yan, baka nakasensor yan mga lods, gagana lang siguro pag iinit na, saka lang siya gagana, parang turbo. So pure copper yung transformer nya, ayos, laki din ng transformer. At yan, tingnan natin kung ilang voltahe to. So sa tingin ko gawang Pilipinas lang to na power amp Lexus, or sa US ba. Ayun, ganoon din yung nya, hindi makita, nakatakip dito sa ating ilang voltahe to. So 66 siguro nasa to 130 AC yung high rail nito. Hindi masyado makita natin mga lads. Na yung parang nag-fade na yung print ng transformer. Yun na siya, makita yung voltahe. 66 nga ayan 66 volt. So ita times 2 mo lang yan para sa high rail 66 times 2. So yun na yung high rail nya. Or class AB lang ito. So di natin alam exactly yung So malalaman lang natin kapag tinanggal natin tong board na to. Yung board nito So ito na channel yung may problem, ayan So ito na channel. So check natin to. Grabe, 66 sa laman. So ito, tanggalin ko muna ito isang board. Bakit check natin kung anong problema, ba't nag-protect. Natanggal na nating board So grabe, ang linis ng pagkagawa. So ito pala yung nya may driver, kaya siguro quality tunog nito. May driver, kumbaga ito yung driver board nya. Ayos or kanyang OP amp. So dito nakakabit yung galing doon sa back panel So yung doon galing dito nakakabit din yung supply ata to. Supply, then ito yung sa clip natin sa ilaw dito.
So parang nakasakit lang siya, oh. Ito parang sakit lang siya mga lods. Para matanggal, ano no, may sakit sa ilalim. Pins. So itong Lexus pala mga lods, ano, marami palang factory yung gumagawa nito. Meron din sa ano, sa US, Canada, Japan at sa Pilipinas. Meron din palang Pilipinas to, factory Lexus. So kaya nagpo-protect pala mga lods. Ayun na, burnout, oh. Burnout. Yung sa ano wala to, class AB lang mga lods, ano. So hindi pala siya class H. Ito lang yung supply niya, oh, tatlo. So ayan. Ito sa A1943, ay ito yung negative. And then yung ating positive side, and then output. Ito yung sa ground. Itong wire na to sa ground, and then ito sa output na galing sa coil, ano. So walang relay ata to. Sana yung relay nito? So di natin makita kung may relay ba to ng output. Parang wala mga lods, ano. Wala siyang output relay. So kasi dito na yung coil, oh. And then ito na yung out ng ating amplifier. Ayos, galing. Ganda ng driver niya. Quality siguro tunog nito. Tanggalin natin to. Tanggalan natin yung sa taas. So burado pala itong mga IC nito, ayan, no. Itong pinaka OP amp niya, no. So dito walang nasunog. Ito yung sa bias niya, oh. Ayos din yung driver board niya, no. Parang sa mga GBL lang din. So ito yung pinaka main output niya. So parang pina-repair na pala ito mga lods. So no, makikita nyo, meron ng ibang value na resistor, 0.47 or 4.7 lang ya. Driver, ito ba talaga sa kanya o driver? Final driver ata to. Tapos final driver nga. So ito yung output. Kasi ayun, makikita mo mga lods sa gitna. So final driver. So ito lang yung final output nya. Ito mga 0.18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 pairs per channel. So baling 16 pieces na output transistor. At ang nasunog ay ayan. May mga sunog, oh. Ayan, wala pa namang sulat na value sa board mga lods, ano. Walang value. So ayan, oh, mga sinulat lang, mga R15, R2, R42. So yung mga ganito, kapag lahat ng channel ay na burnout, so download na lang kayo ng ng manual troubleshooting nito. Yung sa parts, no. Kasi meron naman siguro ata to sa Lexus sa sa Google na upload. Download nyo lang kayo PDF para sa troubleshooting. So ito, buo naman yung kabila. So pwede lang tayong gagayahin na lang natin doon. I-check natin yung mga value kung ano yung nasusunog dito. Then balitan natin. Then check natin lahat ng output transistor kung may leak na or wala. So full channel, no? Kasi alam ko meron dito sunog dito. Kasi ayan, hindi nga lang pumutok. Nag-short na lang yan siya. So dito sa kabila ang pumutok. So ano kayang dahilan bakit ito pumutok? Sa base banda. So ito, tanggalin ko muna to. Check natin to at re-condition natin to ulit. So yan mga loads, at morning. At ito update tayo. So ayan, napalitan na natin lahat ng need palitan. So pati yung itong output itong 5 watts na resistor pinalitan ko din. Pinalitan na din pala yun, pina-repair na pala ito sa galing na parte sa bang technician, So 0.18 yung nilagay. So binalik ko sa 0.33. So yan, so meron tayong dun sa isang power amp na
board. So tinanggal ko kasi wala na, ubusan ako ng 0.33. Kaya bunot na lang sa ibang board. So ayan. So meron pa tayong kulang na resistor dito. Ito hindi magkatugma yung Hindi ko ma-determine kung yung exactly na value ng kasi nga pag tester ko ito, pag ite-tester ko siya parang siya, parang 65 ohms, tapos pag i-tester nasa lang siya, nasa 5.6 something ganyan, mga minsan bababa siya ng 4.2. so hindi siya talaga. Yung dito naman ay ito. So wala tayong available, so bibili tayo ngayon. Wait, focus natin. Ayun yung kulang, no? So itong R55. So 8.2 ata siya. So ayan. So dito kasi pag i-tester ko siya sa digital ay ayan, pakita ko sa inyo. So nakaset tayo sa 200 ohms. Start natin. So kape tayo mga lods. So morning na tayo ngayon. So kagabi ko lang tapos taniman. So hindi na ako naka-update. Tulog na lang. So ito, tetest ko. Pakita ko sa inyo yung difference. So dito ay tama naman yung value. Ayan, 8.5 pala siya. So sorry, 8.5 pala siya dito. So 8.4 dito sa tester natin. So yung dito kasi ayan mga lods, ito. So ayan mga lods, ito tester natin. Ang kulay niya kasi is blue, green. Ayan Ang kulay niya is blue, green, black, gold at brown. So 5 band siya, no? So kapag susundin mo to, kapag i-calculate mo to siya, itong kulay niya ay nasa 56 ohms. Pero kapag itinetester mo dito sa kanyang board ay ito lang yung mariread natin, Yan, may 4.1 lang siya na mariread natin. So sinubukan ko siyang pinalitan kasi wala akong available na 56 ohms. So yan, nasa 4 point yan. So tingin ko nito nasa mga 5 plus to yung niya. So dito naman sa kabila sinubukan ko siyang palitan ng hindi malayo sa nasa 66 ohms yung tinubukan ko ipalit. So nare-read ko naman ng tama. Ayan, nasa 64.3 kasi hindi talaga as in accurate itong itong 4 band na resistor. 4 band kasi yung pinalit natin. So ayan, yung dito naman sa 100 ohms dito, ayan itong 5 band ite-tester natin mga lods, So nasa siya, accurate talaga, nasa 99.4. So 100 ohms. Dito naman sa isa, yung pinalit natin na 4 band. So naubusan ako ng 100 ohms na 5 band So test natin. May diferensya talaga siya. So ayan 98. So hindi talaga sila, medyo kulang ng 20. So dalawang 20. Dalawang 98. Then dito sa kabila itong 5 band ay 99. So mas more on accurate yung 5 band, So dito ako na nahirapan nga kasi nga yung kulay niya is 56 ohms. Pero yung lumalabas is ganyan lang siya. So kung itong gold susubukan kong palitan ng ng silver ay 5.6 yung lalabas So susubukan ko siyang palitan ng 5.6 na 5 band kung meron tayong mabili dun sa town. So kasi yun lang talaga yung wala, itong dalawa lang talaga na value yung wala ako. So ayan, at ito, continue na lang tayo, So ito na mga lods, natapos na natin palitan, so nakabili tayo sa town. So ayan, pinag-series natin yung resistor, So okay naman, sakto naman, tama naman yung reading. So hindi ko na i-share. So ito, susubukan natin kung wala na ba itong ibang problema, So
So grabe talaga yung Lexus, kakaiba. So binura pa yung mga ano. So siguro mga ano lang naman siguro to, yung mga OP amp na ano, no, OP amp IC na TL078 or yung ano, ibang pero same lang naman yan lahat sila mga lahat, no, kasi nga ay mga ano naman to. So kakaiba siya kasi yung OP amp nya, mga IC. So yung sa driver nya, no, driver section, so separate din yung board nya. So dito na tayo. So ito, at sasalpak na natin para malaman natin kung may iba pang problema ay ma-repair natin, kasi kailangan na ito ngayon ng may-ari. So minadali tayo. Powered so, ito, by continue lang tayo. TV. Ito, hindi ko muna nilock at testing muna natin. So solid talaga itong ano. So class AB lang pala ito mga lods, ano, pero mataas lang yung ampere. So yun na yung nakita niya na kanina, no, na 66 volt, class AB siya. So yan, ayusin natin to, hindi na ano masyado yung ano. So ito, power natin. So naka series bulb muna tayo. Meron tayong 241 volts. Ayun, umilaw yung series bulb natin. Yan, wala. So ayun, no, wala nang protect dito sa isang channel. So music tayo. Itong walang copyright ng ano. Sana yun? Ito ba yun? Oops. Huwag yan. Ito, halika na. Ayun, no? Kabila. Na tayo, no? So okay na kasi wala naman DC out. Pag nag-test tayo kanina walang DC out, so nagbayas ako sa lahat ng ano, okay naman. So nasa 0.5, 0.4 ganun pa, bago-bago. So ito yung mga na-experiment natin na resistor, kasi nga ay wala tayong exactly value na ano. Kahit doon sa electronics din, doon kung saan dito may mabibilang parts ay wala din silang stock. So kaya ginawa natin, series na lang. So na perfect pa rin natin. So ayan, baka umabot ka sa video natin to, sa haba nating video ay huwag kalimutang i-like kung hindi ka naka-like mga lods, ano? So yan. Pa-like at kung ito may inyo nagustuhan, ano? So yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, pa-subscribe na po. At pakit na notification bell at ilagay sa all. So yung mga nagtatanong minsan, pasensya na at hindi ko kayo agad nare-replyan, gawa nga ng busy tayo.
So yan yung mga burnout na ano, mga transistor. Ito. So yan yung mga burnout ano. So yan lang yung nasira. So kahit walang speaker protect, ayos din tong Lexus ano. So blower ko na lang ito mamaya bago natin isara. So ayan ata. Yung gusto magpapa-shoutout, comment lang ano. So pati lugar nyo, i-comment nyo. So ayan. Para itatap na lang natin sa video natin. At minsan kasi pag nag-shoutout tayo, ay may mga ibang subscriber tayo na ay hindi gusto. So kaya itatap na lang natin. Kumbaga silent na lang tayo, tahimik na lang tayo. So ito yung may problem na channel no. So goods na. So walang Twitter yan kaya ganyan ang tunog. Itong kabila may Twitter na ilagay ko. So yan at hanggang dito lang yung video natin mga lods ano. At hindi natin masyado pabayin at tatawagan na natin yung may-ari nito at ipakuha na natin. Hindi natin i-burn na test siya na lang yung magba-burn test doon. So ayan. So ayan, magandang buhay sa ating lahat mga lods ano. So ayan at bye bye mga lods.